Undefeated. Napanood ko yun mga kapatid. The undefeated. Hindi ko na alam yung susunod. So, ito ay napakabait nating kapatid na sa youth department. Naalala ko pa siya, bata pa lang siya noon, pero ngayon mga kapatid, mangangaral na siya sa atin. So, kapag tinawag ka ng Panginoon, walang bata, walang matanda, may ngipin o wala, gagamitin ka ng Diyos. Brother. So, sabihin natin, God bless you, Brother Judah. Amen. Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Come on! Praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Malamig na malamig mga kapatid. Papasalamat ako sa ating Panginoon sa pagkakataon na makapagbahagi ng kanyang salita. And maraming salamat din sa ating buting pastor na bigyan niya ako ng opportunity para magamit sa ubasan ng ating Panginoon. And may gusto akong sabihin sa inyo mga kapatid ngayon na hindi ibig sabihin na nandito ka at nandito ang presensya ng ating Panginoon. Ito ang pinakamagandang sinihan sa buong mundo. Dahil sa sinihan, mga kapatid, tahimik lang. Sa sinihan, may mga kumakain ng popcorn. Sa sinihan, may mga natutulog, mga kapatid. Pero narito tayo ngayon, mga kapatid, para papurihan ang ating Panginoon. It's time to clap, mga kapatid. It's time to speak, mga kapatid. It's time to shout, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Let's open our Bible in the book of Exodus, chapter 3. Verse 10 to 14. Sabi dito mga kapatid, Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Verse 11. Pero ito ang sagot ni Moses, mga kapatid, sa sinabi ng ating Panginoon. And Moses said unto God, Who am I? That I should go unto Pharaoh, that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Verse 12. And he said, Certainly I will with thee, and I shall be token unto thee. And I have sent thee, when thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Verse 13. And Moses said, na naman, ito yung sinabi ulit ni Moses, mga kapatid, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers has sent me unto you, then shall say unto me, What is his name? What shall I say unto them? And last is, And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shall thou say unto the children of Israel, I am that has sent me unto you. And sa chapter 6, verse 6 to 8, mga kapatid. Wherefore I say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptian, and I will lead you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm, with great judgment. And I will take you to me for a people, and I will be to you a God, and ye shall know that I am the Lord your God, which bring you out from under the burdens of the Egyptians. Last. And I will bring you into the land. After na ilabas sila ng ating Panginoon, I will bring you in, sabi niya mga kapatid, unto the land concerning which I did swear to give it to Abraham, to Isaac, to Jacob, and I will give it to you for an heritage. I am the Lord, mga kapatid. At inihiling ko kay Pastor David na siyang manalangin. Praise God. Salamat, Panginoon, sa mga nabasa naming salita mo, Panginoon. And God, darako na kami, Panginoon, Lord, sa pakikinig ng mga salita. Alam ko, Panginoon, na inihanda mo na ang iyong lingkod, Panginoon. Brother Judah, O God, we do pray, Panginoon, for your anointing. Use him, Lord, mightily, Panginoon, sa mga oras na ito. Nawa ang iyong banal na presensya ay malayang kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito, O God. Palakasin mo ang mga nanghihina, O God. I-restore mo, Lord, ang mga nangangailangan ng restoration. Iligtas mo ang nangangailangan ng salvation. Pagalingin mo ang bawat karamdaman sa lugar na ito, Panginoon.
at pagpalain mong bawat isa sa amin, O God. Salamat sa iyong kabutihan, kadakilaan, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. At pinamagatan ko po ang mensahe nito na nagsasabing, it's not about me. It's God. Hallelujah. Hallelujah. Maaari na po tayo makakaupo, mga kapatid. Do you believe, mga kapatid, that anything can happen because Jesus is here? Anything, impossible things can happen because Jesus is here. More than what you imagine, mga kapatid, more than what you expect today, mga kapatid, ay mangyayari dahil nandito ang ating Panginoon. Minsan, mga kapatid, sinasabi natin na andito ang ating Panginoon. Pero wala tayong ginagawa. Nakaupo lang tayo, mga kapatid. And minsan, sabihin natin, mga kapatid, andito si David Bernard. May explain natin na, ang galing. Ang ganda. And mafe-feel natin na amazed, mga kapatid. And sabihin natin, andito si Pastor Banyes. We will feel great. We will feel so honored, mga kapatid. Dahil nandito yung mga kilalang tao, mga kapatid. Pero how could we react, mga kapatid, if the Lord of Lords is here right now, mga kapatid? How could we react, mga kapatid, kung yung King of Kings ngayon ay naririto, mga kapatid? Dahil dapat ganito ang reaction natin. Kung may sakit tayo, mga kapatid, nasaan si Jesus? Kung may karamdaman tayo, mga kapatid, nasaan si Jesus? Kailangan natin ang ating Panginoon dahil kailangan natin ng kagalingan, mga kapatid. Dapat ang reaction natin is, where is Jesus? Kailangan ko ng kagalingan. Where is Jesus? Kailangan ko na magkaroon ng kapatawaran sa aking kasalanan. Where is Jesus? Dapat ganun ang ating reaction, mga kapatid. Dahil kung ano yung problema mo ngayon, gaano man kalaki ngayon, mga kapatid, gaano man, kahit na parang wall of Jericho yung problema mo ngayon, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ngayon is, heaven is His throne, mga kapatid. In this earth, His footstool, mga kapatid. Yung problema mo ngayon, mga kapatid, kayang tapakan lang ng Panginoon, mga kapatid. Dahil siya ang Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. He is the first and the last. He is the tribe of the Lion of Judah. He is the great I am. He is the master. He is the maker. He is the creator. Great! Hallelujah! Hallelujah! Make a joyful noise because Jesus is here. Hallelujah! 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 And dun sa binasa nga natin, mga kapatid, is ang purpose ng ating Panginoon, ibigay kay Moses yung Exodus. And you will never experience the Exodus saga if you always put your excuses unto God. And the right and the important vision, mga kapatid, na kailangan nating ma-manifest sa ating buhay, mga kapatid, is the right vision of who you are. It doesn't matter, mga kapatid, in the outside. Kung kilala mo kung sino ka, kung kilala mo kung saan ka papunta, at kung kilala mo kung sino ang Diyos mo, hindi mo na kailangan ang opinion ng ibang tao, mga kapatid. Because you have the right vision of who you are. It doesn't matter in the outside, mga kapatid, dahil if you have a right perspective view of who you are, it's far better on the people's see and feel about you, mga kapatid. Dahil the perfect and the accurate true vision of who you are is found in the revelation of the perfect, the accurate, and the true vision of who God is. You can never know yourself until you know Himself. You cannot love yourself until you love Himself, mga kapatid. You cannot appreciate yourself until you appreciate Himself, mga kapatid. Dahil ang nakakakilala ng true value at worth mo ay ang iyong Creator, mga kapatid. The only one that can define you is not the people, it's not their opinion, but your Creator, mga kapatid. Oh, marami kang flaws, marami kang limitations, marami kang mistakes, but they're not. You're not defined by your limitations. You're not defined by your mistakes. You're not defined by your failures and shortcomings, mga kapatid. Bakit? May nabasa ako isang writer, sabi niya, beautiful that how mercies on me.
Marahil pangit ako sa inyong paningin, mga kapatid. Pero sabi ng salita ng ating Panginoon, I am beautiful. Bakit, mga kapatid? Because God saw my needs beyond my flaws, mga kapatid. God saw my needs beyond my mistakes, mga kapatid. Kaya kailangan natin ipakita sa mundong ito na pinili tayo ng ating Panginoon. Kaya keep on rejoicing, keep on shouting, keep on dancing, mga kapatid, because God choose you. Hallelujah, hallelujah. And isa pa, mga kapatid, Leonardo da Vinci, mga kapatid. Sa museum, mga kapatid, yung libro niya, sira-sira, punit-punit, ang pangit pa ng sulat, mga kapatid. Pero nagkakahalaga yun ng $1 million, mga kapatid. Anong meaning nun, mga kapatid? Yung value mo, wala sa sarili mo. Yung value mo, nasa owner, mga kapatid. Pangit na yung libro, mga kapatid, pero sino may-ari ng libro na yun, mga kapatid? Leonardo da Vinci. Kaya ngayon, marahil ang gusto ng kaaway sa'yo, sinisira ka ngayon. Marahil ang Satanas ngayon, dinudurog ka ngayon, pinapahirapan ka. Bakit, mga kapatid? You are God's property. Kaya ngayon, sa umagang ito, gusto ng demonyo na hindi ka mag-church. Gusto ng demonyo na hindi ka umattend, mga kapatid. Bakit? Alam ng demonyo na pag-aari ka ng ating Panginoon. Alam ng demonyo na pag pumunta ka ng church, magkakaroon ulit ng revive. Magkakaroon ulit ng healing. Magkakaroon ulit ng prosperity, mga kapatid. Bakit? Anak ka ng Diyos, mga kapatid. And sa books of Exodus, mga kapatid, sabi nga doon, redemption, mga kapatid. Why did God redeem them? Bakit gustong i-redeem ng ating Panginoon yung mga Israelites sa kamay ng Egyptians, mga kapatid? Dahil may tatlong gustong ipakita ang ating Panginoon. God wants lift up, magnify, exalt, adore, and worship His power, His greatness, and His identity sa tatlong bagay, mga kapatid. Una, Moses. Pangalawa, Egyptians. And pangalo, Israelites, mga kapatid. Una, mga kapatid, kay Moses, mga kapatid. Si Moses, mga kapatid, ay lumaki sa Egyptian palace, mga kapatid. Dahil nga, napulot siya ng asawa ng Pharaoh, mga kapatid. Kaya, ang isip niya is advance, mga kapatid. Dahil sa Egypt, mga kapatid, advance sila, mga kapatid. Matatalino sila, mga kapatid. And he grew into the Egyptian palace, mga kapatid. He is intelligent, he is advanced, and he is swordman, mga kapatid. Magaling siya sa espada, mga kapatid. Pero sabi ng ating Panginoon, nung nakita niya yung inaapi na yung kapwa niya Israelites dahil nakita niya yung identity niya noon, na sabi niya, I will deliver the Israelites from the hands of Pharaoh. I will rescue them. I will save them, mga kapatid. Pero nung napatay niya yung isang kawal na Egyptian, mga kapatid, tumakbo siya sa wilderness, mga kapatid. He is too confident. He is full of self-esteem, cocky, proud, and arrogant, mga kapatid. At hindi gagamit ang ating Panginoon ng punong-puno ng self-esteem, mga kapatid, ng punong-puno ng self-worship, mga kapatid. God wants empty you first before you can use Him. Before He can use Him, mga kapatid. Yung ego mo, yung pride mo, yung arrogant mo, yung self-worship, yung self-admiration, kailangan ma-pulverize lahat yan in the burning presence of God. Hallelujah. Dudurugin ka muna bago kanya gamitin, mga kapatid. Kailangan ka munang dumaan. Dahil sabi niya sa kanyang salita, no flesh should glory in His presence, mga kapatid. At ang proseso ng Panginoon, gusto kanyang durugin, gusto kanyang sirain, mga kapatid. Gusto kanyang tanggalin mo yung identity na meron ka, mga kapatid. Dahil gusto kanyang lumabas from the illusion of facade na akala mo magaling ka, na akala mo matalino ka, na akala mo talented ka. Pero no, mga kapatid. Hindi ka extraordinary, mga kapatid. You are just an ordinary person. You are just ordinary men, ordinary women of God that uses mighty implement to exalt His name, mga kapatid. And we have an extraordinary God, mga kapatid. And sabi ng ating